Nakikita nyo ba yung cabinet na yan? Bigay ulit sa akin yan. Hello, hi mga nay! For today's video, mag-ayos lang naman ako ng konting ligpitin. Opo, konti lang kasi sa dami ba naman ng ligpitin sa bahay hindi ko na nga alam kung anong uunahin ko. Maraming salamat nga po pala sa nagbigay ng cabinet na to. Actually, dalawa kami ni mama na binigyan nito. Yung kay mama na binigay is mas malaki. Tapos, cabinet na kahoy din siya. Yung nagbigay kasi nito is naglipat bahay sila. Tapos, wala na silang paglagyan nito o kaya naman hindi na nga nila mabitbit. Kaya naman, binigay na nga sa amin kaysa matambak lang at masira. Ang swerte namin na kami yung nabigyan nito kasi ang mahal nito bilhin. Nabili nila to sa mga tindahan ng mga Japan surplus. At mga nasa 3 to 5k ang halaga nito. Yung kila mama nga daw is sumabot yata ng mga 7 to 8k. Kaya naman nakakapanghinayang talaga kung matatambak at masisira lang. Sobrang swerte namin kasi hindi na namin kinailangang bumili at binigay na nga lang to sa amin. At syempre, sobrang tuwa ng nanay nyo kasi alam nyo naman yung struggle ko. Lagi ako naglalaba at yung mga 2PN ko nga ay laging tambak kasi nga wala akong mapaglagyan. Kaya naman halos hindi nga ako makakapaniwala nung sabi ni bossing sa akin na ibinibigay nga daw ito. Kasi nga sa isip ko ang mahal nito tapos hindi ko naman afford bumili tapos ibibigay lang sa akin, di ba? Kaya nga nung nalaman ko nilinis ko agad at ipinasok ko nga sa loob ng bahay kasi baka mamaya magbago pa yung isip nung nagbigay. Sinamantala din pala. Aba, syempre, kailangan ko to. Libre na. Ayaw pa ba ako? At nung may pasok at maayos ko nga, yung mga pinamigay naman galing sa daycare yung aking inasikaso. Pinamigay pa tong mga to nung nag-assessment sa classroom. Bale, ito yung mga gamit na matagal nang nakastock tapos i-recycle na lang sana ni ma'am. Buti na lang naisip niya ko at ipinauwi na nga lang niya to sa akin. Umuon naman ako agad kasi marami pa mga lumang notebook at saka mga bond paper na printed naman na pero pwede pang magamit yung sa likod. Since bawal kasi mag-cellphone yung mga bulinggitong ko ang ginagawa nga nilang pampalipas oras magsulat-sulat, mag-drawing-drawing, magkulay-kulay. Kaya naman yung mga nakastock kong mga lumang notebook halos maubos na nga. Kaya naman naisip ko nang ayusin to para naman yung mga bond paper na may printed at pwede pang pagsulatan sa likod yun na nga lang yung gamitin nila. Kasi yung mga lumang notebook pwede pa nga nilang gamitin sa school. Halos magpapakinabangan ko pa nga lahat yung nakuha ko kaya nakakapanghinayang talaga kung itatapon lang ito. Marami akong nakuha mga lumang notebook, mga white folder, tapos may nakuha rin akong pencil case, gunting, pangkulay at glue. Yung mga papel naman na hindi naka-file binukod ko nga sa isang lalagyan para ibenta sana. Kaso naging pamparikit nga siya kasi nga kahoy yung ginagamit namin. Kaya naman maraming thank you sa mga basurang to kasi meron na namang mga bulinggitong na masaya. Totoo nga talaga yung kasabihan na somebody's trash can be someone else's treasure. Naks, napa-English ang inahan. Oy, napakalaking bagay nito sa akin kasi hindi na ako bibili. Yung dapat na ipambibili ko pa nito pambibili ko na nga lang na pagkain ng mga bulinggit. Sobrang daming struggle sa panahon ngayon. Kaya naman, kung sa tingin nyo maliit na bagay to sa akin napakalaking blessing nga nito. Kaya naman, kung meron kayong baso-basura dyan at feeling nyo pwede pa mapakinabangan ito lang ako. Kung malapit kayo, pupuntahan ko yan kasama ng aking mahiwagang stroller. Tsareng. Anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Pwede bang palambing at pa-follow at like naman ng page ko? Yun na yung maabuso din pala. Pero maraming salamat na agad dahil tinapos mo ang video na ito. At hanggang dito na nga lang po muna. Hanggang sa susunod na video po. Salamat sa panonood.